Nailigtas ng mga otoridad nitong Martes ang isang Korean 2 linggo matapos siyang kidnapin sa Sagrayan, Lanao del Sur. Ayon sa pulisya, nagpunta sa Lanao del Sur ang biktima noong January 19 para makipagkita sa isa niyang kliyente. May kasama pa raw siyang pulis na magpunta roon. Pero pagdating sa Sagrayan, kinidnap ng mga di pa nakikilalang salarin ang dayuhan. Ayon sa pulisya, walang hininging ransom ang mga salarin. Dinala na lang daw nitong Martes ng mga kidnapper ang biktima kung saan siya dinukot. Dinala na sa Korean Embassy ang biktima. Inaalam ngayon kung sino ang responsable sa krimen at kung ano ang motibo nila. Iniimbestigahan din ang pulis na kasama noon ang dayuhan. Bawal daw kasi ang ginawa ng naturang pulis. Wala siyang pahayag kaugnay nito. Namatay sa pamamaril ang isang lalaki sa Davao City. Dead on the spot ang biktima. Ayon sa kasintahan niya, pababa ng minamaniho niyang closed cab ang biktima nang bigla siyang lapitan ng isang di pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo. Dito na siya pinagbabaril. Ayon sa ina ng biktima, posibleng may kaugnayan sa iligal na droga ang insidente. Napag-alaman kasing gumagamit ng iligal na droga ang biktima. Inaalam ngayon ang pagkakakilanlan ng salarin. Nasunog ang 9 na bahay sa barangay Tabuksuba sa La Paz, Iloilo. Halos wala lang naisalbang gamit ang mga nasunugan. Ayon sa BFP, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Umabot ng halos 2 oras bago ito tuluyang naapula. Sa investigasyon ng BFP, 4 milyon pesos ang pinsala ng sunog. Ninita Hubilla, Nagbabalita, Pilipinas!